Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW at ngayon pag-usapan natin yung katotohanan sa US visa denial rate ng mga Pilipino noong 2024. Noong 2024, hindi siya na-highlight pero matinding reality check yung bumungad sa maraming Pilipino. Akala mo simple lang yung pag-apply ng US tourist visa para doon sa mga gustong makita yung mahal nila sa buhay sa US, makapag-picture sa Times Square o maranasan yung snow na sa TV lang dati napapanood. Pero sa bawat 10 aplikante, 3 yung mabibigo. 3 yung bibigyan ng pink slip or 3 yung sasabihin na sorry, hindi ka namin pwedeng papasukin. At para sa marami, hindi lang ito basta disapproved stamp. Para itong pintuan na isinara sa mukha mo kahit gaano mo pakatagal yung pinapangarap mo na makapunta sa US. Doon sa sandali na yon, parang sinasabi nila na di pa panahon. Pero ang tanong ng lahat doon sa mga nade-deny, bakit? Tanong ng lahat, bakit parang ang hirap na ngayon? Ilang taon lang yung nakakaraan, mas magaan pa yung proseso. Halimbawa, noong 2022, nasa 11 lang yung refusal rate. Ngayon, halos 30%. At alam mo ba kung saan nakasalalay yung desisyon na yun? Isang bagay lang. Rootedness or yung kailangan mong patunayan na babalik ka sa Pilipinas. Yung rootedness parang ang simple pakinggan. Pero sa interview room, yun yung pinakamabigat. Kapag hindi sila kumbinsido, kahit konti lang yung duda, rejection agad. Mas mahirap pa, lalo kung wala kang travel history. Kung yung age mo, kung bata ka pa, kung single ka, freelance lang yung work mo, sad to say, mas mataas yung risk mo na ma-deny. Hindi dahil masama yung intention mo, pero dahil sa doon sa mata ng visa officer, baka hindi ka na bumalik. At nakakalungkot kasi kahit honest ka, kahit may sapat ka na ipon na ilang taon mong pinag-ipunan, kung sa tingin nila wala kang home tie sa Pilipinas, automatic, red flag ka. At huwag mong isipin na hindi lang ito tungkol sa'yo. Minsan, may effect din yung nangyayari sa buong mundo. Dahil sa dami ng gustong pumunta sa US pagkatapos ng pandemic, naging mas maingat at saka mas strict yung pagbibigay nila ng visa. May effect din yung politics, economic considerations, pati yung image ng bansa natin syempre sa kanila. At habang mataas yung refusal rate ng Pilipinas, mas lalong nagiging malabo na mapasama tayo doon sa visa waiver program o yung sanang programa na nagpapadali sa pagbiyahe natin sa US. Kasi ang requirement doon, below 3% yung refusal rate. Pero tayo, nasa 30% pa din. Pero hindi naman ibig sabihin ito wala ka ng pag-asa. Kasi araw-araw, may natatanggap pa rin naman doon sa mga US visa applications. Kung titingnan mo, may pattern. Yung mga natatanggap, may trabaho sila, may pamilya sila dito, may negosyo, mayroon silang properties, at higit sa lahat, consistent yung narrative nila. Hindi dramatic, hindi emotional, hindi kailangan sobrang galing mo magsalita, hindi kailangan na ilatag mo lahat ng information. Kailangan lang totoo. Kailangan lang consistent. Kailangan lang clear. Sa bandang huli, hindi naman kailangan na perfect yung profile mo. Ang hinahanap nila yung intention. Yung proof. Kung babalik ka. Kaya kung isa ka doon sa nangangarap pa din, huwag kang mawawala ng pag-asa. Oo, nakakatakot ang statistics. Oo, parang hindi patas yung sistema. Pero tandaan mo, hindi pa ito yung ending ng travel history mo. Mas mahalaga pa din yung pagkukwento mo
At lagi mong tatandaan na yung pinakamabisang sandata, weapon mo dito is yung truth doon sa iyong travel narrative. Huwag kang susuko dahil baka sa susunod na pag-apply mo, yung matagal mo ng pangarap, matupad na.